Ani Miss BL at sinanyasan kaming maupo. Pinagpapawisan na kami ng malapot habang tutok na tutok kay Kate na ngayon naghahanda na sa pagbibigay signal ng referee. Kaya mo yan, Body. Huwag mo naman akong konsensyahin. Piping usal ko. Nang magsimula na ang laban ay wala kaming kakurap-kurap na nakatutok sa harapan. Unang sumugod ang kalaban nitong tila isang mabagsik na tigre, pero kaagad na nailaga ni Kate ang bawat taga nito sa kanya. Hanggang sa tumakbo si Kate na gumamit ng buwelong inakyat ang salaming pader ng cage at para itong lumipad sa ere pasakay sa batok ng kalaban at walang kapikit-pikit nitong binalian iyon ng leeg na nagpahiyaw at nagpapalakpakan sa lahat. Nakahinga kami ng maluwag habang tumatango-tango naman si Miss BL, nakitang nagustuhan ang ipinakita ni Kate. Pinulot na nito ang itak nang ilabas na ng mga gwardya ang bangkay ng kalaban nitong nakadilat pa ang mga mata. Muli na naman kaming nilukob ng kaba dahil pinapasok na sa cage ang dalawang kababaihan na parehong malalaki ang pangangatawan na galing sa ibang grupo. Dalawa silang kailangang labanan ni Kate ng sabay. Samurai ang dala ng mga ito, gaya ng una. Nakakakilabot din ang itsura nilang mababakas, monghalang ang bituka. Katulad na lahat ng nandirito. Halos hindi na kami kumukurap na nakatutok sa kanila nang magsimula na nilang panabay na sinugod si Kate. Kaagad namang inihalas ni Kate ang hawak na matalim na itak at nasapol ang isa sa dibdib. Kaagad na bumulwak ang dugo at bumagsak sa semento. Pumosisyon itong hinihintay ang paglapit ng isa pang natitira na nakitaan ng takot dahil sa pagkakapatay agad ng kasama. Napasinghap at palakpak ang lahat kasama kami nila Miss BL nang makitang ngumisi pa si Kate na sinenyasan ng kalabang lumapit na. Panay ang ilag nito sa galing ng kalabang gumamit ng samurai hanggang sa natsyempuhan ni Kate at nahila nito ang isang braso ng kalaban niyang mabilis niyang binali pabalibag sa semento. Nabitawan naman ito ang kanyang samurai sa pagkakabalibag ni Kate sa kanya kaya mabilis iyong pinulot ni Kate. Lumuhod ito at inupuan sa likuran ng kalaban niya. Hinaklit niya ito sa buhok pati ngala at walang kakurap-kurap nitong iginilit sa leeg ang sarili nitong samurai. Kaagad din bumulwak ang dugo nito kaya lalong nag-ingay ang paligid. Puno na siya ng dugo sa damit at mga kamay. Maging mukha nito ay natalsikan na rin ng dugo. Pagkatayo nito ay inilabas na ang katawan at sumunod na pumasok ang tatlong babaeng sunod niyang makakalaban. Awang-awa na kami dito dahil tagaktak na rin siya sa pawis at kita sa monitor na nakatutok sa kanya na hinihingal na siya at panay ang lunok, dala ng pagkauhaw. Muli niyang pinulot ang samurai at umayos ng posisyon, paharap sa tatlong napakasigang maglakad na palapit sa kanya. May mga kanya-kanya din silang armas, ang dalawa ay sibat at ang isa na may dalawang itak ang hawak. Tumakbo naman si Kate na tumalon sa pader kaya naglanding ito sa ere ng mga kalaban at isang hampas lang nito sa samurai ay tumilamsik sa pader ang tatlong ulong humiwalay sa kanilang katawan. Bumagsak sa harap nito ang tatlong katawang bumubulwak ng masaganang dugo. Kaya napuno na ng dugo ang sahig ng cage. Kaagad ding inilabas ang tatlong katawan habang namamangha na ang lahat na hindi kaagad nakahulma. Sa bilis ng mga pangyayaring, isang wasiwas lang nito sa samurai mula sa ere ay napugutan niya ang tatlong magkakatabing sumugod sa kanya. Muli ding umayos ito ng posisyon sa gilid ng cage. Habang naghahabol hininga, hawak ang samurai na tumutulo pa ang dugo doon. Panay din ang bugan nito ng hangin at basang-basa na siya ng dugo at pawis. Pumosisyon na ang apat na magkakahiwalay na sunod niyang makakalaban. Dahan-dahan ang mga itong naglakad palapit sa kanya. Pare-pareho ang mga ito ng armas na hawak. Mga itak na may kawit at tigdadalwa pa ang mga ito. Unang sugod pala ng isa ay winasiwas naman ni Kate ang samurai at matapang na sinalubong ito. Dumaos-dos ito paluhod sa sahig na puno ng dugo at kaagad na putulan ng binti ang unang sumugod. Hindi pa man ito nakakatayo ay sinugod na siya na isa pa kaya humiga ito at nagpagulong-gulong na ito sa sahig para makaiwas. Mabilis siyang tumayo at sinalubong ang isang mas malapit sa kanya.
Tumalon ito at sinakyan paharap ang kalabang bumagsak sa sahig na kaagad niyang binali ang leeg. Inihagas din ito pasalubong ang samurai niya sa isa pang pasugod na sure hit sa leeg at tumagos pa ang samurai sa leeg nito. Dilat ang mga mata nitong dahan-dahang natumba kaya isa na lang ang natirang kinaharap niya. Mano-mano itong pumosisyon sa huling kalaban. Napangisi pa ito na makitang hingal na si Kate pero nginisian lang din ito ni Kate kaya pabalang nitong binitawan ang dalawang itak nito at umayos ng posisyon na tila hinahamon si Kate na magmano-mano dahil pagod na ito. Muling naghihiyawan ang lahat at inuudyukan si Kate na makipaglaban ng mano-mano. Napapilig pa ito ng ulo bago naglakad palapit sa kalaban. Panay ang lunok namin na nakatutok sa kanila na ngayon naglalaban na ng mano-mano. Panay ang patama ng kalaban kay Kate na iniilagan lang nito hanggang sa sinalubong niya ang mukha nito ng sunod-sunod na suntok sa muka kaya napaatras ang kalaban pero hindi tinantanan ni Kate at patuloy niya pa rin itong sinusuntok sa muka hanggang bumagsak ito paluhod sa sahig na kaagad tinuhod ni Kate. Duguan ang mukha nitong hinang-hinaan na din sa mga natamo kay Kate. Mariin akong napapikit nang umikot si Kate sa likod at hinaklit sa batok. Panay ang tilian ng lahat na sinasabing tapusin na niya. Unti-unti ako nagmulat at nakita itong mariing nakapikit at buong lakas na binali ang leeg ng kalaban. Tumulo ang luha ko ng paslampak na itong napaupo sa dugo ang semento. Kita namin pagod na siya pero may final round pa kung saan 5 na ang kakalabanin niya ng sabay-sabay. Miss BL, please. Papalitan na namin siya. Pagod na sakit at baka hindi na niya kayanin. Lumuluhang pakiusap ko na ikinailing na Miss BL. Hindi pwede, sweetheart. Kahit nangihinayang ako sa buhay niya at galing dahil ngayon pa lang may nakaabot sa final round na galing sa first round ng laro. Mas malaki ang pera mapupunta sa atin dahil lahat ng pera ng mga nandito ay sa atin mapupunta. Oras na mapatumba ni Kate ang huling grupong kakalabanin niya. Napatayo kaming sinamaan nito ng tingin na ikinataas ng kanyang mga kilay. Pera lang ba ang mahalaga sa iyo, Miss BL? Ibibigay namin. Kahit trillion pa ang hingin mo. Patigilin mo na laro at ipupull out mo na si Kate. Nakikiusap kami. Pagmamakaawa ko pero umiling lang ito. Alam ko namang mga anak bilyonaryo kayong 6 at kayo ang tinaguriang the first ladies. Kaya nga, ipinain namin ang grupo ni Cathy para mahuli ko kayo at maging tao ko. Hindi nga ako nagkamali. Magagaling pa kayo sa inaasahan ko. Kaya I'm sorry mga angels ko. Sinabi ko naman na sa inyong dalawa lang ang pagpipilian ng papasok sa cage. Papatay ka o ikaw ang mapapatay? Mahabang saan nito na ikinabagsak ng mga balikat namin at nangihinang napaupo sa tabi nito, paharap sa cage. Kasalukuyan ang inilalabas ng 4 na katawan sa loob, habang nakasalampak pa rin si Kate sa sahig na hinihingal at pagod na pagod. Buddy, I'm sorry. Ako dapat ang nandyan. Sinyas ko sa kanya sa sign language na ikinangiti nito at kahit pagod, ay tumayo na itong dinampot ang kanyang samurai dahil inilabas din ang mga weapons ng mga nakalaban nito. Cheer me, buddies. Last na to. Kaya kong tapusin ang laro. Magpapakasal pa ako. Sagot din ito gamit ang kamay na nag-sign language kaya napangiti na kami 5 at tinanguan ito. Laban, buddy. Sabay-sabay namin pag-cheer na ikina-thumbs up nito bago nagtungo sa gilid dahil papasok na ang huling grupong nasa 5 ang miyembrong pawang de armas. Kaya mo yan, buddy. Kaya mo to. Hunter's personal voice. Wala pa rin babalita. Bulyaw ko sa BI ko, inutusan kong hanapin si Jessica at mga kaibigan nito. Ilang araw na silang nawawala at ang alam ng mga magulang nila ay nasa rest house lang nila. Jessica, ang mga ito sa May Rizal. I'm sorry, Sir Madrigal. Ginagawan pa namin ang paraan dahil malinis pong rest house nila sa Rizal na nadatnan namin. Mukha namang walang kahina-hinalang nangyari doon. Mariin ako napapikit at napahilot sa noo ko. Exactly! Malinis ang pagkakagawa kaya nga nakakapanghinala na nawawala sila ngayong malinis ang lugar na huling pinuntahan nila. Do your job! 6 na heredera nawawala dito!
Bulyaw ko at kaagad na pinutol na ang linya. Nangihina ang mga tuhod kong nasuntok ang mesa ko. Ilang araw nang nawawala sina Jessica at maging ang grupo nila Kathy ay kasabay nilang naglaho. Palakad-lakad ako sa harap ng mansyon namin at naghihintay ng new update sa PA ko nang biglang sumulpot si Alvin. Nagpanting ang pangako at sinamaan ito ng tingin. Mukha namang hindi ito apektado at nagpatuloy lang sa paglakad palapit sa akin. Nakapagtataka lang na wala siya mga bodyguards ngayon. O baka hahanapin niya sa akin si Jessica kaya ito nandito. Ang sarap basagin ng pagmumukha. Can we talk? Pagkaka ko natawa sa pagtawag niya sa aking pinsan niya. Pinsan niya na matitiim niyang patayin para lang maagaw ang lahat sa akin. Mula sa posisyon ko dati sa mafia, kayamanan ng pamilya ko at higit sa lahat, ang babaeng pinakamamahal ko. We're already talking, aren't we? Pabalang na sagot ko pero hindi naman ito napikon. Napaiwas ako ng tingin sa matiim niyang pagtiting na balot, ang mga mata ng matinding takot at pangamba. It's about Jessica. Mahinang saad nito na ikinapanting ng pangako at napakuyom ng kamao. Alam ko kung nasaan sila. Natigilan ako at dahan-dahang nilingon ito. Ganoon pa rin naman ang emosyong nakikita ko sa kanyang mga mata. Puno ng takot at pag-aalala. Lalo akong nilukob ng pangamba na nasa panganib nga sina Jessica pero hindi ako nagpahalata. Lalo na't kumpleto silang magkakaibigan at lahat sila'y all trained pagdating sa labanan. Daig pa nila mga international serial killer kung kakayahan lang ang pagbabasehan. Ganun ba? So what are you still doing here? Panguuyam ko dahil wala na akong tiwala dito. Posible din kasing sila ang may hawak kina Jessica at mga kaibigan nito kaya maging sina Kathy ay biglang nawalang parang mga bula. Baka plinano lang nila ang mga ito para makorner kami ni Jessica at yun ang hindi ko hahayaang mangyari. I need your help to save them. Pagkak akong natawa at napailing sa isinaad nito. Sinasabi ko na nga ba? Hanggang ngayon gusto niya pa rin akong patayin para masolo na niya ang yaman ng pamilya ko at mapunta sa kanya si Jessica. Hawak sila ng isang mafia. Unti-unting napalis ang pagkakangisi ko sa sumunod nitong isiniwalat. Binundol ako ng kakaibang takot at pangamba dahil kita ko sa mga mata niyang sensero ito at walang kakurap-kurap ding nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Ngayon, pabaliwalang tanong ko para iparating ditong wala akong interes kahit ang totoo'y gusto ko nang halugugin ang mundo. Mahanap ko lang si Jessica at mga kaibigan nito. Look, Hunter, nagpunta ako dito para makipag-usap sa iyo ng maayos alang-alang kay Jessica. Kung hindi ka maniniwala sa akin, fine, bahala ka. Pero sinasabi ko sa iyo, mas malupit pa sa pamamahala mo noon ang nakakuha sa kanila. Kaya imbes na magmaktol ka dyan, tulungan mo kung iligtas sila. Wala na rin si Kathy at mga kaibigan nito. Ginulpi sila nila Jessica pero ang grupo ni Miss BL ang pumatay sa kanila at ipinalit sina Jessica at mga kaibigan niya na maging tauhan ni Miss BL. Natulos ako sa mga narinig. Paulit-ulit na nagre-replay ang mga isinaad nito at lalo ko nilukob ng kakaibang takot para sa mahal ko at mga kaibigan nito. Sandali. Habol ko dito ng matauhan ako at palabas na ito. Sasama ko pero isasama ko din ang dalawang kaibigan ko. Tumango lang naman ito at nagpatuloy na sa paglabas ng gate kasunod ko. Magkaiba kami ng sinakyang kotse ni Alvin kaya nakasunod lang ako dito. Mahirap nang masalisihan ako nito. May ugaling traidor pa naman ito pero kita at ramdam ko namang sincero ito. Kaya napapayag niya rin akong sumamang iligtas ang mahal ko at mga kaibigan nito. Kaagad kong i-denial ang number ni Charles nang maalala kong hinahanap na rin niya si Kate. Hello pre, napatawag ka. Bungad dito sa kabilang linya. Napapapilantik ang mga daliri kong nakakapit sa manibela habang sinusundan sa Alvin. Pre, sundan niyo naman ako. Tawagan mo rin si Alex. Hindi ako sigurado pero lumapit sa akin si Alvin at sinabing may mafia palang may hawak ngayon sa mga mahal natin. Kabado ang saad ko. Sige pre, buksan mo ang GPS mo. Pasunod na kami. Agarang sagot nito. Kahit paano'y naibsa ng kaba ko na may ibang nakakaalam na ngayon sa lakad namin ni Alvin. Sana lang hindi niya ako niloloko. Napakunot-no ako
Nang tumigil kami sa bakanteng lote at maraming kotse ang nanditong nakaabang sa amin. Nagmasid lang ako nang bumaba si Alvin at nilapitan ng mga ito. Maya pa'y lumapit na ito at kinatok ang bintana kung sinanyasan akong lumabas. Hindi ko pinahalatang kabado ako dahil nakatutok na ang lahat ng mga tao ditong puro armado at nakaitim ng naka-formal. Nagsiyukuan pa ang mga ito pagkababa ko ng kotse. Magandang gabi, Big Boss. Maligayang pagbabalik. Nangunot ang noo ko sa pagbati ng mga ito ng sabay-sabay. Ngumiti naman tinapik ako ni Alvin sa balikat nang nagtatanong ang mga mata kong nilangon ito sa tabi ko. Kailangan mo ang buong grupo para maisalba si Jessica at mga kaibigan niya. Dahil hindi biro ang kakalabanin natin. Mabawi lang sila. Tinitigan ko ito sa mga mata at matapang naman itong sinalubong ang mga mata ko. Baka sa kanya ang kaseryosohan na ikinapanatag ng loob ko. Ano bang plano? Sinanyasa naman ito ang isang tao niyang kaagad lumapit sa amin. Yumuko pa ito sa akin na tinanguan ko lamang. May iniabot itong envelope sa akin na agad kong tinanggap at kunot noong binuksan. Tumamba doon ang isang resume at ilang larawan ng isang babaeng nakakakilabot ang itsura sa dami ng hikaw na halos napuno na ang buong mukha. Sino naman ito? Tanong ko sa kanila habang pinagmamasdan ng babae sa litrato. Bawat larawan nito ay puro itim ang suot, maging makeup ay itim din. Magkakaroon ng labanan ngayon sa Isla Verde na pag-aari mismo ni Miss Bill, Big Boss. 2 beses sa isang buwan ang labanan doon, kung saan may kanya-kanyang dalang pambato ang mga grupong dadalo doon. Ulo sa ulo, buhay sa buhay. Ang labanan ng mga mabubunot na sasalang sa loob ng tinatawag nilang Cage of Death. Pagbibigay alam nito, lalong nangunot ang noo ko at hindi maintindihan ang isinaad nito. Tinapik naman ako ni Alvin at sinanyasan na ang tao na bumalik na sa mga kasama. Ito nga yung sinasabi ko sa iyong nakakuha kina Jessica. Minsan ko na itong nakaharap at malupit siya sa mga tao niyang babae. Marami siyang galamay doon sa isla na isinasalang niya sa cage tuwing may labanan. At lahat ng naisasalang doon sa cage na iyon ay kakaharapin si kamatayan. Dahil hindi patas ang patakaran ng laro nila sa labanan doon. Paniguradong isasalang nila sina Jessica sa cage of death na iyon. At sinasabi ko sa iyo, wala pang nakakalabas doon ng buhay na umaabot ng final round. Naluha ako at nalamukos ang larawan ng babaeng tinatawag nilang Miss BL. Bumalik ka na, Hunter. Isuot mo muli ang maskarang kinatatakutan sa mundo ng mafia. Yun lang ang tanging paraan para makapasok tayo ng isla at masagip sila Jessica. Napatayo kami magkakaibigan nang pinalibutan ng 5 kalaban ni Kate ito. Hindi namin mapigilang mapaiyak habang pinanonood sila sa loob ng cage dahil hinang-hina na si Kate at kahit isa lang sa mga bagong pasok ang kalaban niya ay hindi na niya kakayanin. Paano pa kaya ang 5? Mariin kong naipikit ang mga mata ko nang dinakma ng 2 si Kate sa kanyang braso at pinagpapasapasahan na siyang ginugulpi ng walang kalaban-laban. Patawarin mo ako. Patawad. Ako nagdala sa inyo dito. Sana ako na lang. Sana ako na lang mamamatay ngayong gabi, hindi ikaw. Patawarin mo ako, buddy. Wala sa sariling saad ko. Niyakap naman ako nila Leia, Danica, Karina at Erica na ngayon umiiyak na rin. Kung paano pinagpepiyastahan na pagpasapasahan si Kate. Naliligo na nga ito sa dugo at kitang hinang-hinana pero patuloy pa rin siyang pinagpapasahang gulpihin ng 5. Lalo na't panay ang hiyawan ng mga nanonood na tapusin na nila ito. Tama na! Patigilin mo ng laban! Hindi na niya kaya! Nagmamakaawa kami sa'yo! Panabay namin pakiusap kay Miss BL habang umiiyak na nakaluhod sa harapan niya. Nakahalukip-kip lang at de 4 naman itong matiim na pinapanood ang mga nasa loob ng cage. Napasulyap kami doon at kaagad napatayo ng makitang dinampot na ng leader ng grupo, ang samurai na gamit-gamit ni Kate. No! Stop the game! Don't kill her, please! Panabay namin sigaw dito sa loob ng VIP room habang pinaghahampas na ang salaming dingding pero ngumisi lang sa amin ang grupo at itinutok sa leeg ni Kate ang samurai dahil nakahilata na ito sa dugo ang sahig na naghihingalo. Umiling-iling kami at umaasa pa ring magmilagro.
kahit sa huling sandali. Hanggang sa may sumigaw sa pinakataas na upuan ng mga boss ng bawat mafiyang nandito. Sigaw ng baritonong boses na naka-microphone pa kaya umalingaw-ngaw dito sa buong venue ang boses nito. Napatayo ang lahat at natigilan maging kami sa sumigaw at dahan-dahang napatingala sa gawin nila. Halos mapatalan ako sa tuwa nang makita doon si Alvin na siyang may hawak ng microphone at matiim na nakatitig sa amin dito sa baba. Magbigay ka lang kayo sa pagbabalik ng big boss ng buong mafias. The one and only Madrigal's Mafia Boss. Big Boss Hunter Madrigal. Nagsiyukuan ang lahat kasabay ng pagkahawi ng mga tao ni Alvin. Ang paglitaw ng lalaking kailan may hindi ko inaakalang masisilayan muli ang mukha niya. Ang mukhang una kong minahal bago ang totoong mukha niya. The ugly beast na kinukublihan ng totoong itsura niya. Si Hunter, ang prinsipeng nagtatago ang itsura sa likod ng maskara. Nagsibulong-bulungan ang lahat at bakas ang kagulatan na takot sa kanila. Lalo na nang maitapat kay Franco ang spotlight at nag-appear sa malaking screen monitor sa harap namin ang mukha nito. Nanigas ako at hindi makakilos. Pigil-pigil ang hininga ko nang abutin nitong microphone at sinanyasan na lahat na maupo na. Kita nga ang takot ng lahat ng mga tao dito sa biglaan nitong pagsulpot. Hindi ko lubos akalain ganito pala siya, kinakatakutan ng lahat sa mundo ng mafia. Siya ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan at kinakatakutan kahit pa ang mga boss dito ay tiklop sa presensya niya. I have new rules in this game. Dumagundong ang buong buo nitong baritonong boses sa paligid na ikinatingala namin lahat sa gawin nila. You, Miss Black Lady. Duro pa nito sa gawin namin na ikinapitlag ni Miss BL. At kitang nanginig ang katawan nitong namumutla na ring nakatingala kina Franco. Pagbabayaran mo ang pagtangay mo sa mga angels ko. Hindi mo ba alam sa akin ang mga kinuha mo? At balak mo pambawasan sila sa palaro mo, ha? Nagbulong-bulungan na lahat na palipat-lipat ng tingin sa gawin namin at sa gawi nila Franco. Gusto mong patawarin kita? Fight my angels. Katulad ng angel kong mag-isang lumalaban sa loob ng cage. 5 laban sa isa. Naghiyawan ang lahat at sabay-sabay sinisigaw na labanan namin 5 si Miss BL na ngayon umiiling-iling kay Franco. Pero ngumisi lang ito at sinanyasan ng ilang tao kaya kaagad inilabas ang mga nasa cage. Bigla din sumulpot doon si Charles na siyang kumarga kay Kate na wala ng malay palabas ng cage. Paano nangyaring konektado kayo kay Big Boss, ha? Nanginginig ang boss nitong tanong habang nililinis na ang cage na puno ng dugo. Oh, I forgot, Miss BL. Ang Big Boss nga pala ng mafia. Ang fiancé ko. Matapang na saad ko na ikinaputla nitong lalo. No, please. Kausapin niyo siya. Huwag nang ituloy ang laban nating 6. It's not fair for me. 5 kayo, mag-isa ako. Pakiusapan nito. Kaya natawa kami ng pagak at inilingan ito. You are the one who created this kind of game. Bakit mo babaguhin ang rules dahil lang sa pagdating ni Big Boss? Nakiusap kami sa'yo kanina, di ba? Ngayon naman, kami ang magpaparamdam sa'yo sa larong ikaw mismo ang bumuo. Pang-uuyam ni Danica dito. In that cage, we only have 2 options, right? To kill or to be killed. And we'll make sure Miss BL, we won this battle tonight. Sorry but not sorry. What rules is rules. Saad ni Erica at isa-isa na kaming inilabas. Natulala naman ito nang inaalalayan na siyang lumabas ng VIP room nito. At siya ang inunang ipinasok sa cage kaya wala siyang armas. Pinapili naman kami pero umiling kami at nagbanda na lang sa aming kamay. Napapangisi na lamang kami sa isa't isa sa hindi namin inaasahang pasabog ni Franco. Kahit ayoko nang bumalik pa siya sa ganitong uri ng mundo na kinaroroonan niya dati, ay laking pasasalamat kung dumating sila sa tamang oras. Kaya nailigtas pa namin sa Kate sa tiyak niyang kamatayan. Naghihiyawan ng mga tao nang isa-isa na kaming pumasok ng magkakasunod-sunod, papasok ng cage. Let the battle begin! No mercies, my angels! Muling sigaw ni Franco na umaalingaw-ngaw sa paligid dahil naka-microphone nito.
Yumuko pa kami 5 sa kanya bago pumosisyon kay Miss BL. Nakitang takot na takot sa aming 5. Nagkangisian kami 5 at dahan-dahan lumapit dito na nagsusumiksik sa sulok na parang dagang takot na takot sa mga tigring gutom na gutom at nakahanda ng manakmal. Si Erica at Danica ang humaklit sa magkabilaang braso nito at dinala sa gitna nitong cage. Pinalibutan namin ito at ako ang unang sumugod na pinatikman ng back kick ko kaya nasapul ito sa panga na ikinatumba niya pero sinalo ni Karina at hinaklit patayo sa gitna at ito naman ang nagpalipad ng turning back kick nitong sinapul din sa panga si Miss BL. Kaya naihagas ito kay Erica na kanyang itinayo at bahagyang itinulak. Hindi pa man nakakabawi si Miss BL sa pagkakahilo nito tumakbo na sa Erica sa may glass wall para makakuha ng buwelo kaya lumipad ito sa ere at sinipa si Miss BL ng sobrang lakas kaya tumilapon ito sa glass wall. Nagiyawan na lahat nang para lang itong kuting na sinipa mo at tumilapon sa gilid. Kaagad itong nilapitan ni Leia na dinakma ang buhok at inginudngod sa semento. Pahila hanggang sa gitnang kinaroroonan naming 4. Itinayo niya ito at hinawakan ni Erica at Karina para makatayo na kaagad sinipa sa mukha ni Leia. 2 beses itong nagtumbling pasipa sa mukha ni Miss BL na ngayon pumutok na ang mga kilay at labi nito. Maging ilong ay tumutulo na rin ang dugo. Sunod ko itong hinaklit sa bato kaya napaangat ang mukha nito na sunod-sunod kong pinagsusuntok sa mukha kahit umuubo na ito ng dugo. Nangihina itong binitawan ako at napaihi pa ako sa kamao ko. Nag-appearan kami ni Erica na siya naman sunod na humaklit sa buhok nito at sunod-sunod yung pinaulan ng suntok sa mukha. Hindi pa ito nakontento at binuhat si Miss BL na iniangat niya sa ere at buong lakas niyang ibinato ito sa glass wall na muling ikinahiyaw ng lahat. Nangihina itong bumagsak sa semento, padapa. Pero kaagad ding nilapitan ni Danica na buong lakas ding binuhat at parang bolang inihagis sa kabilang pader nitong cage. Kaya panay ang hiyawan ng mga tao at isinisigaw, natapusin na namin. Naiiling namang nilapitan ito ni Leia na muli rin ibinato sa kabilang pader kaya lalo itong nanghina at wala ng kalakas-lakas na labanan ni isa man sa amin. Napangisi naman ako nang tinanguan nila akong ako na ang susunod. Dahan-dahan ako lumapit dito at hinila sa buhok, pakaladkada, hanggang sa gitna at buong lakas ko itong binuhat, paangat sa ere at ibinagsak. Lumuhod akong iniabang sa likuran nito ang isang tuhod kong kinabagsakan nito. Tumunog pa ang pagkakabali ng spinal cord nitong ikinasinghap ng mga kaibigan ko at napapalakpak pa. Habang wala nang malay si Miss BL na bumagsak na sa sahig. Tinampot naman ni Erica ang samurai ni Kate na pinapaikot-ikot pa nito sa kanyang kamay palapit kay Miss BL. Teka buddy, papatayin ba talaga natin? Nautal na tanong ni Karina na ikinangisi ni Erica. Go buddy, tapusin mo na nang mapuntahan na natin si Kate. Sulsul ni Leia. Panay ang cheer sa amin ang lahat na tapusin na namin ang buhay ni Miss BL. Lumuhod naman si Erica at iniangat sa ere ang samurai na nakatutok sa leeg ni Miss BL. Marin ako napapikit ng akmang pupugutan na nito sa ulo nang umawat na si Franco. Stop! That's it! My angels! Good job! Pagpuri nito kaya nagpalakpakan at hiyawan na ang lahat na sunod-sunod na patayo habang namamangha sa aming 5. Ngumiti kaming humarap sa mga ito at sabay-sabay na nagbow bago magkakaakbay na lumabas ng cage. Nagsipasukan na rin ang mga tao ng Miss BL para kunin na ito. Nagulat pa kami nang biglang sumulpot sa mga armadong kalalakihan si Alex na naluluha at puno ng pag-aalala ang mukha. Kaagad nitong niyakap si Leia na napahagulhol na sa dibdib nito kaya napasinghap kaming 4 nila Danica, Erica at Karina. Inakay na nila kami palabas ng arena. Nagpalingalinga pa kami at napagtantong nasa isang isla pala kami, nakatago. Patakbo kami lumapit sa isang tent na kinaroroonan ni Kate. Napahagulhol kaming niyakap itong puno ng pasa sa katawan at mukha. Putok din ang mga kilay at labi nito habang wala pa ring malay. Namumula pa ang balat nito kahit napunasan na at nabihisan dahil sa panliligo nito ng dugo. Maging si Charles ay namumugto ang mga matang mahigpit na hawak ang isang kamay ni Kate. Nakaswero na ang kamay nito at oxygen mask dahil sa panghihina. Kita ang pagod at kirot na nararamdaman kahit payapa na itong natutulog.
Hey, come here. Napalingon ako sa humila sa akin at napahagulhol ng mabungaran si Franco na suot pa rin ng maskara. Kaagad ako nitong niyakap ng napakahigpit at pinaghalikan sa ulo. Nakahinga ako ng maluwag para akong natanggalan ng kutsilyong nakatarak sa dibdib ko habang nakayakap dito. Thank you. Thank you, niligtas mo kami. Umahagulhol ko saan pero mas sumigpit lang ang pagkakayakap nito. I should be apologizing to you, baby. And your friends. Hindi namin kayo kaagad nahanap. Napatingala ako dito at sinalubong naman nito ang mga labi ko ng masuyo at malalim na halik. Napasinga pa ang mga kaibigan naming nandirito sa loob ng tent na nanonood pala sa amin ni Franco. Paano mo na lamang nandito kami? Ngumiti ito at iminuso si Alvin sa tabi nila Alex at Leia na magkayaka pa rin sa isa't isa. Nangunot ang noo kong muling tumingala kay Franco. Si Alvin ang lumapit sa akin at nagsabi sa mga nangyari dito. Natagpuan nila ang bangkay nila Cathy at mga kaibigan nito kaya nahinulaan nilang kayong ipinalit ni Black Lady sa mga taon niyang dinala ninyo. Nagkatinginan kami magkakaibigan sa narinig. Sandali, hindi kami ang pumatay sa kanila. Oo, binugbog namin sila at pinahirapan pero hindi namin sila pinatay. Gimbal na bulalas ko. Ngumiti naman si Franco at hinaplos ako sa pisngi bago yumakap sa akin na humahalik-halik sa ulo ko. 1 month later. Puno na excitement ang puso ko habang hinihintay matapos ang pag-aayos sa akin ng hinar na may mga make-up artist. Kahit planado na ang lahat ay hindi ko pa rin maiwasang kabahan habang nalalapit na ang oras na aming pag-iisang dibdib ni Franco. Tuluyan na rin niyang binitawan ng pagiging big boss niya sa mundo ng mafia. Pero bago siya bumaba ng posisyon ay inianunsyo niya sa lahat kung sino ang papalit sa kanyang pwesto. At yun ay walang iba kundi si Alvin. Nag-aayos na silang magpinsan at nagkapatawaran. Maayos na nga relasyon nilang magpinsan lalo't silang dalawa na lamang ang palapit na magkamag-anak. Malungkot ding tinanggap ni Alvin na kami talaga ni Franco ang para sa isa't isa. Kasabay ng pag-upo niya sa dating pwesto ni Franco ay ang pagsunod nitong pagsusuot sa maskarang nagkubli sa mukha ni Franco sa lahat. Desisyon niya ipagpatuloy ang pamamahala sa buong mafia. Doon siya masaya kaya hindi na kami umalma. Tinuluyan din pala nila si Miss BL para magsilbing aral sa mga leader ng mafia kung gaano pa rin kabagsik ang big boss na kanilang kinakatakutan. Ayaw lang ni Franco na dumihan namin ang palad namin sa dugo ng isang katulad ni Miss BL. 2 linggo din na na-bedridden si Kate sa ospital sa kanyang tinamong pinsala sa laban kaya hindi na namin ito naitago kina Tita Sofia at Tito Kenneth na magulang ni Kate. Araw-araw kaming sinasabon ng aming mga magulang at halos hindi makapaniwala sa mga pinagdaanan namin magkakaibigan. Tuloy, minadali ni Mommy na ipatali ako kay Franco para pumirmi na daw ako. Naiiling na lamang ako dahil akala yata nila kung magiging mag-asawa na kami ni Franco ay titigil na ang The Fierce Ladies sa mga nakagawian nila. Congratulations, buddy! Panabay na pangbungad sa akin ng mga kaibigan kong nagpapatalbugan na naman sa kanilang gown at pagandahan. Naiiling ako napatayo at sinalubong ang mga ito dahil magpapakuha pa kami ng mga litrato naming 6 habang pinapalibutan nila ako dito sa bride's room na nakalaan sa akin dito sa hotel ni Franco. Thank you. Tara, pictorial muna tayo. Aya ko sa mga ito matapos nila akong yakapin at besohan isa-isa. Pumasto na kaming pumusing habang ako'y nakaupo sa gitna nila sa pang-isahang sofa. Nasa likod ko sina Danica, Karina at Leia habang sa magkabila ang gilid ko sa Erica at Kate na nagpapatalbugan ng posting sa camera. Go on, handsome! Click now! Saad ni Kate at pumusing na sinadyang ituwad ang puwet at dibdib habang nakatagilid sa gawin ng camera. One more shoot, please. Napapikit ako eh. Ungot ni Erica at nag-iba na naman sila ni Kate ng posing kung saan humarap silang dalawa sa photographer na nakapamewang at sinadyang ilantad ang kanilang hita sa paglihis ng kanilang gown. One more, please.
Ungot naman ni Kate at ipinatong pa sa gilid ng sofa ang isang paa nito. Kaya lumitaw ang hita nito bago pumosing sa kaharap. Kaya hindi rin nagpatalo sa Erica at ipinatong pa sa armrest ng sofa ang paa, kaya't lumantad din ang hita. Hilo na ako sa patalbugan ng dalawa kaya ang labas, wala kaming maayos na picture dahil tinawag na kami ng staff na magsisimula na sa pagpasok ang mga abay. Panayambog ako ng hangin at kusang napapatingkayad ang mga paa ko habang nakaupo at hinihintay tawagin ako. Excited na ako sa lahat na matapos na ito para official na akong matatawag na Mrs. Madrigal. Nangangatog ang mga tuhod ko nang sa wakas ay senyasan na akong maghanda na sa pagpasok ng venue. Napahinga ako ng malalim at inirelax ang mukha kasabay ng pagbukas ng 2 pinto at bumungad sa akin ng venue na napakagara ng dating na para ng isang rose garden. Puro rose climbing ang nakapalibot sa buong lugar, maging sa kisame. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Franco na sa roses, naaalala at nararamdaman nito ang presensya ng magulang niya, lalo na ng ina niya. Katabi nito si Alvin, Charles at Alex na kanyang mga abay, habang nasa magkabila ang gilid ko naman ang mga magulang kong dahan-dahang naglalakad, kasabay ko sa red carpet na napuno na ng petals ng iba't ibang kulay ng mga roses. May mga nagbabagsakan pa sa akin kaya parang isang fantasy ang kasal namin dahil sa pagpapabuga nila ng hangin at nagliliparan ang mga makukulay na rose petals sa paligid. Nangilid ang mga luha kong napalabi nang makita si Franco na panay ang pahid ng luha kaya tinutokso ng iba. Hindi na nga ito nakapagpigil at sinalubong na ako sa gitna na niyakap ng mahigpit at napahagulhol pa sa balikat kong ikinatulo ng luha ko. Napatayo at palakpak tuloy ang lahat sa amin dahil nagkaiyakan pa kami bago magkayakap na naglakad sa harap kung saan naghihintay ang paring magkakasal sa amin. Ramdam ko ang panlalamig ng kamay ni Franco na nakahawak sa kamay ko kaya panay ang pisil ko doon dahil mas kabado pa siya sa akin. Hindi ko mapigilang mapangiti at gustong palakpakan ang sarili na nadadaig ko ang isang katulad niya. Isang big boss sa mundo ng mafia na kinakatakutan ng lahat ay sa akin tumiklop ang katapangan. Gusto ko tuloy saluduhan ang sarili na napapasunod at napaibig ko ang isang tulad niya. Pag-upo natin simula ng seremonyas ng kasal nila, Miss Alvarez at Mr. Madrigal. Meron ba sa mga tao dito ang tututol sa pag-iisang dibdib ng 2 tao dito sa harapan? Ito na ang pagkakataon yung tumutol. O habang buhay, manatiling nakatikom ang bibig. Saad nito matapos ang lead prayer namin. Pinandalatan namin ni Franco ng mga mata mga kaibigan naming nagsiubuhan. Kaya napalingon ang lahat sa kanila at painosente pa silang nagkibit balikat sa lahat. Pero nangingisi naman sa aming dalawa ni Franco. Lalo lang nilang dinadagdagan ng kaba namin ni Franco sa pagiging pilya nila. Napangiti na ako nang madako sa gilid ang mga mata ko at nakita doon si Alex at Leia na magkayakap at masayang nagbubulungan. Mukhang umami na rin ang gaga kong kaibigan. Kunwari pa kita din namang apektado siya sa napangasawa. Kahit pa arranged marriage lang ang kasal nila at isinumpa pa niya talagang hindi niya mamahalin ang Alex na iyon. Pero ngayon nangungutitap na ang mga matang nakatitig sa asawa. Hindi rin natiis ang asawa at kinain ang mga panunumpa nitong itaataga pa daw niya sa bato na hindi siya mahuhulog kay Alex. Panayambugan namin ng hangin ni Franco at nakakalutang ang mga nangyayari sa paligid namin kaya hindi kami makapag-concentrate sa seremonya. Jessica Alvarez, tinitipan kita bilang aking bahay sa hirap at sarap. Naputol ang pagkakataranta ni Franco sa paggaya niya sa sinabi ni Father dahil nagsitawanan na ang lahat, maging kami ni Father at mga sacristans nito. Sa malimaling isinasaad ni Franco dahil sa pagkakalutang ng isip niya. Maging ako hindi ko mapigilang mapahalakha kaya lalo namang namumula ang gwapong mukha nito at kitang kakaiba ang kaba sa kanyang mukha. Napapakamot pa ito sa batok at napapangiwi sa akin. Tumikim na si Father at muling inulit ang sasabihin ni Franco. Napupuno ng halakak at kantsawan ang buong venue dahil sa makailang beses itong namamali at maging boss nito ay nanginginig.
Maging sa wedding vow nitong kinabisa sa magdamag ay nagkanda utal-utal at mali-mali ito. Kaya kitang hiyang-hiya ito sa mga bisitang panay ang tawa, pati na si Father ay napapabungis-ngis. Jessica, pinapangako kong pagsasilbihan kita sa bawat oras bilang aking bahay, maging aking bahay. Tama naman. Pangangatwiran nito sa paulit-ulit niyang pagkakamali sa baw nito dahil panay na ang tawa namin lahat kaya lalo tuloy siyang kinakabahan. Para na akong maiihi sa kakatawa dito dahil ngayon lang ito kinabahan. Maging aking may bahay. Bulong ng pari na ikinatangapan nito bago tumikim muli at nagpatuloy. Bilang aking bahay. May bahay. Pagtatama ng pari na ikinakamot nito sa ulo. Bilang aking may bahay. Dahan-dahan at may kadiinang ulit nito na ikinahiyaw at palakpak ng mga bisita. Pawis na ito at namumula ang mukha kaya napapailing na lamang ako at mukhang sinolo ang kaba naming dalawa. Kaya tuloy nalulutang siya habang ako'y gising na gising ang diwa. For better or for worse, for richer or poor, in sickness and in health, until death do us part. Oh shit! Namilog ang mga mata namin nang maideliver nga niya ang huling parte na in-Ingles na niya. Pero napahiyaw naman ito at ang lutong ng mura na ikinabilog ng mga mata din ni Father na napasign of the cross pa. Kaya muling nagtawanan ang lahat sa amin. Hindi na rin mapigilan ni Franco ang tawa nito kaya napapakagatlabi na itong pulong-pula ang mukhang tagaktak ng pawis. Matapos ang palitan namin ng vow at dineklara na ni Father kaming dalawa as husband and wife, at pinapahalikan na ako sa groom kong napatalon pa at suntok sa ere na ikinahalakak na naman ng mga tao. Nagdiningning ang mga mata nitong nakatutok na sa aking mga mata at dahan-dahan nitong iniangat ang belo ko. Panay ang tilian ng lahat sa amin sa pangunguna ng mga kaibigan namin. Nang unti-unti na itong yumuko at inabot ang mga labi ko. Tumulo ang mga luha namin at mainit na tinugon ang mga labi ng isa't isa. Kung hindi pa kami inawat ay hindi namin napansing 5 minuto na pala kaming nagtutukaan sa harapan ng lahat. Napusubsob ako sa dibdib nito para itago ang mukha dahil hiyang-hiya na ako sa hindi magkandamayaw nilang tuksuan sa amin. Matapos ang pictorial namin pamilya at maging ng mga kaibigan namin ay nauna na kami lumabas ng hall para lumipat sa venue kung saan ang catering namin sa baba ng floor na ito. Binuhat pa talaga ako ni Franco ng pambagong kasal hanggang sa baba kaya kilig na kilig ang lahat ng nadadaanan namin. Lalo na ako at hindi mapigilang mapapikit at namnamin ang sarap na dulot ng moments namin ng asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na tawagin ko itong asawa ko. Para akong nananaginip ng gising at natatangay sa alapaap sa mga oras na ito. Maging dito sa venue ay nakalutang si Franco sa subuan namin ng cake dahil sa pagmamadali at pagkataranta nito ay isinubo niya ang cake na aming in-slice imbis na sa akin. Napakurap-kurap na lamang ako nang napangangako pero idiniretso niya sa bibig niya ang kinutsara niyang cake kaya panay na naman ang kantsawa na lahat sa amin. Napahalakak na rin ito nang mapatanga sa akin na nagtatanong ang mga mata sakalang na-realize ang ginawa at kaagad akong sinubuan kaya napairap ako dito. Panay ang pag-irit ng lahat sa amin nang gilingan na ako ni Franco ng sexy dance habang pinapatugtog ang kantang Careless Whisper na kanyang sinasabayan papalapit sa kinauupan ko. Go Franco! Kapangin mo! Nagtawanan ang lahat maging kami ni Franco sa panabay na sigaw ng mga sira-ulo kong kaibigan. Napalingon pa si Franco sa kanila at napa-thumbs up na lalo nilang ikinatili. Pagkapa nga itong naglakad kaya hindi ko mapigilan ang paghalakha ko at napapapadyak ng mga paa sa sobrang tuwa habang nakamata dito. Nagsinghapan na lahat ng lumuhod na ito sa harapan ko at dahan-dahang iniangat ang kanang paa ko. Tinanggal din ito ang estileto ko bago humalik-halik sa paa kong ikinatili ng paligid. Habang ako'y pulang-pula na at pigil-pigil ang sariling maihi sa magkahalong kilig at saya sa mga oras na ito.
Napangisi pa itong nakatitig sa akin na nakaluhod sa harap ko at iniunat ang paa ko, pasampay sa kanyang balikat. Pigil-pigil ang hininga ko at parang matutunaw na ako sa sobrang hiya. Nang halikan ako nito mula talampakan hanggang gitnang hita ko kung nasaan ang garter na tatanggalin nito dahil bawal daw gamitin ang kamay. Nakakabingi tuloy ang hiyawan at irita ng lahat sa amin dahil wala itong kahiya-hiya sa lahat na parang proud na proud pang pinapakita sa lahat kung paano niya ako halikan mula ulo hanggang paa. Tumayo ang balahibo ko at lumamlam ang mga mata ko sa nakatutupok na uri ng pagtitig nito habang dahan-dahang kinakagat ang garter sa hita kong ikinaalpas ng impit kong ungol. Oh God, Franco! Let's make it fast, baby. I can't wait it anymore. Mahinang saad nito na tanging kami lang ang nakarinig. Lalo tuloy akong nasabik na nabasa niya sa mga mata ko ang nais kong ipahiwatig. Mabilis na nitong kinagat ang garter at dahan-dahang hinila pababa gamit lang ang ngipin hanggang sa mahubad na niya ito. Tilian ang lahat ng ihagis ni iyon at sa isa sa mga guest ang nakasalo habang si Danica naman ang sabukay ko. Napagtulungan tuloy namin si Danicang tudyuin dahil namukhaan namin ang nakasalo, ang tila stalker nitong panay ang sulpot kung nasaan ito. Hindi na nga nakapaghintay si Franco na matapos ang kasal namin dahil matapos kaming pasayawin ng sweet dance ay binuhat na ako nito ng pambagong kasal palabas ng venue kaya naging tampulan tuloy kami ng tukso. Napapakagat-labi pa itong may pakindat-kindat habang karga akong paakyat sa rooftop nitong hotel niya kung nasaan ang residential suites nito. Ibaba mo na ako. Saad ko na makapasok na kami sa unit nito. Maingat naman ako nitong ibinaba at agad pinasandal sa pinto. Hindi pa man ako nakakabawi ay nilamukos na nito ang mga labi ko kaya kaagad kong tinugon ng mas malalim at mas mapusok na aming ikinaungol. Lumapit kami sa kama at pabagsak kaming nahiga dito at agad ako nitong pinihit paharap sa kanya. Baka sa pangungutitap ng kanyang mga mata, ang labis-labis na sayang nararamdaman ko rin habang matiim akong nakatitig sa kanya at kapwa may matamis na ngiti sa aming mga labi. Napapikit ako nang haplusin nito ang mukha ko at paraanan ng kanyang hinlalaki ang kilay ko habang nakakatupok ang tingin ginagawad sa akin. Franco, banggit ko sa pangalan nito habang dahan-dahan nitong hinahaplos ako sa muka na tila kinakabis sa bawat hulma ng mukha ko. Napaawa ang mga labi ko ng paraanan nito ng kanyang hilalaki ang mga labi ko na aking marahang hinahalik-halikan. Dahan-dahan ako nagmulat at nabungaran itong nanlalamlam ang mga mata at panay ang lunok. Ramdam ko rin ang pagbigat ng hininga nito tulad ko. Mahal na mahal kita. Higit kanino man, Jessica. Mula sa una natin pagkikita. Alam ko dito. Anito at dinala sa tapat ng kanyang puso ang palad ko habang matiim kaming nakatitig sa isa't isa. Kita ko doon ang sinseridad sa kanyang ipinagtatapat na siya nagpapatunaw ng puso ko sa labis-labis na tuwang nararamdaman ko. Hanggang huling hiling ako, ikaw lang. Ikaw lamang ang bukod tanging babaeng pagmamayari ng puso. Kaluluwa at katawan ko. Dahil umpisa pa lang nabihag mo na ako. Napailalim mo na ako sa kabutihang taglay ng puso mo. Ikaw ang una tuling pag-ibig ko, Jessica. Ikaw lang at wala nang iba. Hindi ako magsasawang araw-araw ipadama, ipakita at iparinig sa iyo kung gaano kita kamahal. Dahil para sa akin, ikaw, Jessica Alvarez, ang tanging yaman kong ipinagpapasalamat ko sa may kapal na dumating sa buhay ko. Para kang anghel na humatak sa akin sa kadilimang kinaroroonan ko. Nagsilbi kang liwanag sa madilim kong mundo at ngayon, ginawa mo makulay ang mundo ko. Tinuruan mo ang puso kung paano magpatawad at magmahal. Hindi kita hiniling, Jessica, pero kusa kang dumating. Nasa una pa lang ay nakuha mo ng atensyon kung kailan may wala ni isang babae ang nakagawa. Ngayon naniniwala na ako. Naniniwala na ako sa tadhana. Dahil siya ang nagdala sa iyo sa akin at magsisimula ng maniwala sa forever kasama ka. Habang buhay, Jessica. Habang buhay kong itatreasure ka. Ang aking yaman. Yaman na walang makakapantay na salapi dito sa mundo.
Tumulo ang luha ko kasabay nito sa madamdaming pagtatapat nito habang nakatitig sa mga mata ko. Natawa pa itong pinahid ang luha ko bago ang kanya. Yan dapat ang sasabihin ko sa'yo sa harapan ng lahat, baby, pero nakakakaba at lutang pala ng isip ang magpakasal. Na kahit planado mo na lahat ay magkakamali ka pa rin. Pero ipinapangako ko sa'yo, baby, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw at ikaw pa rin ang bukod tanging makakaangkin sa akin habang buhay. Sayo, Jessica. Iyo ako mula umpisa hanggang dulo. Ikaw lang at ako, kasama ang mga magiging anak natin. Bubuo tayo ng isang malaki at masayang pamilya, kasama ang mga magiging bunga ng pagmamahalan natin. Napayakap ako dito na mahigpit at tumulo ang mga luha. Ramdam ko ang comfort sa mainit niyang bisig na kinakulungan ko. Napakasarap namnamin ng mga sandaling ito. Nakala ko hindi ko na mararamdaman sa pag-aakalang wala na ito noon. Akala ko magiging taga sana all na lang ako sa mga kaibigan ko dahil wala namang nakakaagaw ng atensyon ko sa mga Pero ngayon nandito na siya. Sa dinami-rami ng hirap, lungkot at sakit na aming napagdaanan ay nagahari pa rin sa aming puso ang saya at pagmamahal sa isa't isa. Wala na akong mahihiling pa kundi ang mananatiling mainit ang pagmamahalan namin hanggang pagtanda. Kasama ang magiging supling namin. Mahal na mahal din kita, Franco. Mapa ikaw man sa Hunter na kinakatakutan ng lahat o ang Franco na kaharap at pinakasalan ko ngayon. Kailan may hindi na yun magbabago pa? Dahil mula umpisa, nakaukit ka na dito. Pagtatapat ko at dinala ang kamay nito sa dibdib ko. Magdamag namin pinagsaluhan ang mainit na unang gabi namin bilang mag-asawa. Hindi talaga ako dito tinantanan kahit bumigay na sa amin ang kama, ay sige pa rin ito sa pang-angkin sa akin. Sumisikat ng araw sa amin nang sa wakas ay bumagsak na ito sa tabi ko at mahigpit akong niyakap na ikinulong sa kanyang mainit at maskuladong bisig. Kahit nangihina ay napangiti na akong ipinikit ang mga inaantok at pagod kong mata habang nakasiksik dito.